Tinala ng PNP responders ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos namang ibigay sa Senate Defenders ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Ito ay bagamat dinumina ng Senado ang unang tatlong quarters, nagawang makahabol ng PNP dahil sa kanilang never say die attitude sa game. Malaking tulong ang 3 points ni Richard Villanueva sa last 4.5 minutes ng ball game na bumuhay sa tila naghihingalo ng responders para itabla ang score sa 66 points. Villanueva to tie the game. Got it! Ang kanyang steal, 2 minutes 41 seconds left. Turnover na naman after the timeout para sa Senado. Plus na-convert pa ito ni Villanueva sa isa pang 3 points mula sa assist ni Serrano para umalagwa na sa 6 points ang kanilang abante. Serrano, ligot pa ang bola, Villanueva. Got it! Sinika pang humabol ng defenders subalit kinapos na sila ng oras hanggang sa tumunog ang buzzer sa score na 78-74. Best player of the game si Richard Villanueva na may 17 points at isang steal. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 12 points. Mistulang nasayang naman ang 23 points ni Larry Gasparillo, 14 points ni Harry Petilos at tig 10 points ni GK Sevilla at Clark Torrente. Dahil sa panalo, umakyat ang PNP sa 3-1 win-loss record habang nalaglag ang Senate sa 1-3 panalo-talo. Actually, ano lang talaga, practice kasi nakita ko na ang Senate is one of the best defender dito sa UNTB Cup Season 10. So, yun talaga rin ang inano namin na makarecover kami dito sa hard-fought game. Kaya kailangan namin mag-step up. So, yung practice namin, intensely sa mga sa conditioning, tapos yung trap defense sila, yung press break namin. Hindi ko rin masabi ko anong naging problema namin. Kasi maganda umpisa, di ba? Kami yung lumamang na biggest lead kami. Sila, habol lang, habol, dikit. Mag-run sila, nabe-break namin. Unfortunately, pagdating ng last 3 minutes, yung run nila, medyo hindi namin na-sustain yung na-break yung run. Last seconds ng game na lang namin na kaya lang, kapos na kami. Dalawa na kalaban namin, yung PNP tsaka yung time. Nangunguna na ngayon sa Group A ang Ombudsman Grabbusters na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo sa kanilang huling 4 na laban. Pinalasap ng Ombudsman ng unang pagkatalo ang JSIS Furies sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 71-54. Ito na ngayon ang pinakamagandang record ng Grabbusters simula nang sila ay sumali sa liga noong Season 4. Nanguna sa opensa ng Ombudsman sina Emmanuel Baltazar na kumamada ng 14 points, 10 rebounds at 3 assists. At si Samuel Ignacio na may 15 points, 9 rebounds at 3 steals. Primarily, syempre, yung defense namin, no? Nag-workout yun, no? At sabi ko nga sa kanila, good defense will result to better offense. At saka nakita ko yung puso Nakita ko yung puso ng mga players. Actually, we have only 9 players, ano? Si Attorney medyo nag-aalanganin pa nga kanina. At si Franco may konting problema sa legs. But anyway, credit ito sa mga players ko. And yun nga, syempre luckily, talaga nag-step up silang lahat, ano? We were a bit slow at the start of the game, especially on the offensive boards dahil yung Ombudsman had a lot of offensive rebounds. So for us, we just need to learn from that na kailangan bumax out and try to outwork yung Ombudsman team because they're a very strong offensive rebounding team. Yung effort, their effort was there, yung sa amin wasn't there. So we need to put more effort in our next game.
Samantala, pinakain naman ng Department of Agriculture Food Masters ng ikatlong sunod na pagkatalo ang Comelec Vanguard sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 95-82. Dahil sa panalo, umakyat ang Food Masters sa 3-1 panalo-talo, habang ang Comelec ay 1-3 win-loss record. Crucial ang nalalabing huling dalawang laban ng Comelec laban sa DNR Warriors sa December 14 at Senate Defenders sa December 20. Ang DA naman ay haharapin ng PNP sa December 10 at DNR sa December 17. Best player of the game sina Julius Kasaysayan na tumikada ng 23 points, 4 rebounds at 2 assist. At si Elian de Guzman na humakot ng 25 points, 12 boards, 2 dimes at 3 steals. Well, aside from scouting, yung video na pinapanood namin ng coaches namin, piniprepare namin yung players sa practice kung paano kami didepensa. Kasi may mga players dito na talagang pag pinagbigyan mo, talagang bibigay ng mga more than 20 points. So kailangan lang na malimit yung mga players na yon. At naging consistent lang kami sa mga game plan namin. Nagkaroon ng diferensya lang sa execution and we were surprised na ganun yung resulta during the first half and nag-adjust kami. However, the opposing team has also prepared. So yung mga plays namin, may mga counter din sila and they executed better than us. Medyo hirap din kami sa rotation ng players considering na there is a big height difference between our players. So limitado yung kaya kong ipasok ng mga players. So talagang breaks of the game din. Kaya siguro better luck next time and mas pagbubutihan pa namin sa aming mga ensayo. Magbabalik ang triple-header games ng UNTV Cup sa Paco Arena, Maynila sa December 7, araw ng Huwebes. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan.